Agad na napatras si Althea nang makita niya si Eleanor sa labas ng kanilang gate ng bahay. Mukha itong sabog at halos parang wala pang tulog. Magang-magarin ang mga mata niya, sobrang pula, na halatang magdamag na umiyak. Nang araw na yon, plano sana ni Althea na mag-taxi na lang siya papasok ng trabaho. Pero ngayon, nakita niya ang mahaderang babae, parang gusto na lang niyang mag-drive at sagasaan si Eleanor hanggang sa magkalasog-lasog ang buong katawan ng babae. Nasaan ang tapang mo? Duwag ka naman pala eh. Bakit ka umaatras? Ayaw mong lumabas dyan? Ayaw mong masabunutan no? Natatakot ka na ba sa akin ha? Lumabas ka! Paghahamon ni Eleanor na hindi pinansin ni Althea. Wala rin siya sa mood na makipag-away ng umagang yon. Sinipat ni Althea ang ingratang babae mula ulo hanggang paa. Mukha talaga itong napabayaan ng sarili. Hindi na siya ang Eleanor na kilala niyang malinis sa katawan. Ilang araw nang lumilipas nang mabalitaan niyang pabalik-balik ang babae sa opisina ni Renz mula kay Britney at palagi itong hindi pinapansin ng asawa. Marahil ang nagsawa na doon si Eleanor kaya dito na ito mismo. Sa bahay nila lumilikha ng kaguluhan. Wala akong panahon na pumatol sa kagaya mong sinungaling at nasisiraan na ng ulo, Eleanor. Nakikita mo pa bang itsura mo sa salamin? Nakakaawa ka. Mukha ka nang namamalimos sa kalye. Alam mo yung parang taong grasa ka na? Hoy Althea, anong taong grasa ang pinagsasabi mo ha? Lumabas ka dyan! Sisiguraduhin kong ikaw ang manghihiram ng mukha sa taong grasa ang pinagsasabi mo sa akin. Panduduro na ng daliri nito sa kanya. Nalilisik pa rin ang mga mata. Bakit ka ba kasi nandito? Ang aga pa. Ano? Dahil hindi ka na pinapansin ng asawa ko? Huwag mo kasing ipilit pang hindi na pwede. Ikaw lang ang mapapahiya eh. At saka ipapaako mo pa talagang anak mo sa ibang lalaki sa kanya? Grabe, ang tibay mo naman talaga, Eleanor. Ang kapal na mukha. Hindi ka na nakakaramdam ng hiya. Sa bagay, matagal na nga palang wala noon. Ang tinurang iyon ni Althea ay lalo pang nagpatindi ng galit sa kanya ni Eleanor. Hoy Althea, huwag mong matawag-tawag na hindi anak na Renz ang batang to. Turo pa nito sa kanyang tiyan. Napailing na lang si Althea. Wala kang alam, hindi mo alam ang totoo. Wala ka sa silid ng ginagawa namin ng bata. Anak naming dalawa ito kaya pwede bang tumahimik ka? Hindi mo na kasi matanggap na pareho naming ginustong mabuo ang batang ito. Sperm ng asawa mo ang nakabuntis sa akin. Baog ka kasi. Wala kang itlog na sasalo ng mga similya niya. Halos hikain na tubuhin sa ginawa niyang malakas na pagtawa si Althea. Tuwang-tuwa siya sa linyahan ni Eleanor. Paano kaya nito nasiguradong mga pinagsasabi nito? Ang galing umimbento. Whatever, Eleanor. Malakas ang paniniwala ko na hindi yan anak ni Renz at alam mong totoo sa sarili mo. Nakikipagtalik ka nga sa iba tapos igigit mo na anak niya yan? Sinong maniniwala sa'yo? Ikuwento mo sa pagong. Baka mabilog mong ulo noon at maniwala sa mga pinagsasabi mo. Muling humagalpak ng tawa si Althea. Yung tipong mas maiinis si Eleanor sa kanya para masaya. Are you a clown, Eleanor? Pinapatawa mo naman ako ng sobra. In fairness ha, nakakaaliw ka na ngayong mag-joke. Gumagaling ka na. Althea! Sigaw na ng babaeng pikon na, sagad na sa buto ang galit niya. You, shut up! Inihawak ng Eleanor ang dalawang kamay sa bakal na gate para itong hangal na gusto yung baklasin. Sa laki ng mga bakal doon nung kang magawa niya yon. Kung hindi ba naman ito baliw na basta nalang susugod sa kanila. Kasalanan mong lahat ng ito eh. Kung bakit nangyayari sa akin ang kamalasang ito. Ikaw ang salarin. Ikaw ang nagdala ng malas sa akin. Talaga? Paano ko naging kasalanan? I have made it very clear to you. Wala akong kinalaman sa kalandian mo. Katawan mo yan tapos ipapasa mo sa ibang may kasalanan? Matapos mong magpasarap? Wow, iba ka talaga. Buti sana kung ako mismo nagbugaw sa iyo makipagtali ka kay Mr. Mondragon. Oops, my bad to say that. Lumingali nga pa si Althea sa paligid. Ang tabil ng dila ko. Baka may makarinig na ibang tao tapos kumalat. Ako na naman ang mali doon kahit na totoo naman ang lahat. You witch! Lumabas ka dyan! Lumabas ka, tarapin mo ako! Duwag ka! Takot ka sa akin! Oh my God, bulag ka ba? Nakaharap naman ako sa iyo ah. Mukha pa ba ako nakatalikod? Pilosopong sagot ni Althea. Nilagay pang kamay ni isa sa bibig niya. Tuwang-tuwa pa rin sa ginagawang pambubwisit kay Eleanor. Alam ko yung likaw ng utak mo, Althea. Sa tingin mo makukuha mo na talaga sa rin sa akin? Huwag kang pakampante at magsaya agad-agad. Sa ngayon nasa iyo siya, oo. Pero tandaan mong babawiin ko sa sayo. Dahil pag-aari ko siya, ano man ang mangyari? Babawiin ko at kapag nabawi ko na, hindi ako papayag na makawala pa siya sa akin.
Narinig mo? Darating ang araw na ako pa rin ang pipiliin niya sa ating dalawa dahil may anak kami't kayo'y wala. Sa aming mag-ina pa rin siya babalik at paulit-ulit niya kaming pipiliin dahil kami ang bubuo sa kanya. Kami ang matatawag niyang pamilya. Pagkasabi noon ay nagmamadaling lumayas na sa Eleanor. Napailing na lang si Althea sa lakas ng loob nitong magsabi ng mga bagay na yon. Natatawa pa sa itsura ng babaeng desperada na biglang nawala kaagad sa kanyang paningin. Oh mahal, bakit nandito ka pa? Akala ko ba'y nagmamadali kang pumasok ngayong araw? Ano pang ginagawa mo? Malilate ka na. Nilingon ni Althea si Renz na kalalabas lang ng bahay nila. Dapat isasabay siya dito ngayon pero gusto niyang maaga nang pumasok dahil yun pa lang ang unang araw ng back to work niya. Gusto niyang makita si Kenzo at makausap. Naisip kong sumabay na lang sa'yo, Renz. Yun ay kung hindi ako makakaabala. Baka matagalan ng taxi na dumaan. Lalo naman ako malilate sa pagpasok sa trabaho. Oo naman. Sabi ko naman sa'yo kanina, ihahatid na kita, hindi ba? Halika na. Ani Renz na giniyan ng asawa patungo ng sasakyan. Mas gusto ko nga ihatid ka kaysa mag-commute ka lang. Ayaw mo namang mag-drive ulit ng isa sa mga sasakyan. Wala naman ang insecure mong katrabaho sa opisina, hindi ba? Ano pang kinatatakutan mo? Basta mag-iingat ka lang sa pagdadrive, ay walang magiging aberya pa. Hindi ako natatakot na magasgas yun o ano pa man. Ayoko lang talagang mag-drive dahil tinatamad ako. Ihatid mo na nga lang ako palagi. Napag-isip ni Althea na mas okay siguro na magpahatid na lang siya dito palagi. Sumila ngiti sa labi ni Renz. Gusto niya rin kasi yon. How about bigyan kita ng driver? Mag-hire tayo ng driver just for you. Napansin ko rin kasi na antuking ka na. Baka mamaya madisgrasya ka. Nasa loob na sila ng sasakyan na dalawa. Palabas na yun ng gate ng bahay. Gusto sana ni Althea ang idea pero kapag nagkataon na gano'n ang mangyayari, may hirapan siyang makasama sa Renz. Siyempre, tatanggihan niya pa rin ang asawa dahil nga gusto niya itong makasama. Naku, wag na Renz. Mag-aabala ka pa. Saka, sasabay na lang ako sa'yo kapag hindi ka nagmamadali. Huwag mo nang bigyan ako ng sariling driver. Okay lang naman ako eh. No, hindi ka abala sa akin, Althea. Wika ni Renz na ginagap ng kamay ng asawa na nakapatong sa isang hita niya. Pinisil-pisil pa ito. Ilang beses ko bang sasabihin na kailanman hindi ka sa akin naging abala? Napuno ng labis na pagtatakang mga mata ni Renz pagpasok pa lang ng sasakyan niya sa compound na pinapasukan niyang building. Hindi mapawi ang ngiti niya dahil kasabay niyang pumasok ang asawa kanina. Naisip pa niya ang tahasang goodbye kiss nito sa labi. Hindi na niya mahintay na dito na magtrabaho sa building nila si Althea. Maya't maya ay pwede niya itong puntahan upang makita at bisitahin. Nalit ang mga mata ni Renz na may makita siyang ambulance, rescuers, trucks and vehicles. At maraming onlookers sa harap noon. Wala namang rally kaya nakapagtataka. Britney, anong nangyayari? Agad na tanong niya sa secretary matapos na sagutin itong tawag. Bakit ang daming tao sa harap ng building? Anong kaguluhan to? May sunog ba sa office? Sir, si Eleanor po nasa balcony ng 5th floor. Magpapatiwakal daw po. Aligagang sagot ni Britney na hindi na malaman kung ano nang gagawin. Ano? Si Eleanor? Gagawin niya pa talagang dying ground niya at babahiran ng dugo ang building natin? Opo sir. Tinawagan ko na po yung ina niya sir. Sa tingin ko po malapit siya sa mga rescuers. Okay, sige Britney. Be safe kung nasan ka ha? Mabilis nagpark si Renz ng sasakyan sa visitors area. Kulang na lang ila pa rin niya ang papunta sa elevator upang magtungo sa 5th floor. Pero sa lobby pa lang ay hinarangan na siya ng mga rescuers na pumasok sa loob ng sariling building. Pasensya na po Mr. Salmeda. Kailangan na po nating makipag-negotiate sa kanya. Iba na po ang takbo ng utak ng biktima. Bawal pumasok. Maras na napakamot sa ulo niya si Renz. Kahit kailan talaga, puro sakit lang ng ulo ang ibinibigay ni Eleanor sa kanya. Kung nais nitong mawala na sa mundo, bakit hindi na lang doon sa hindi niya kita? Gagawa pa talaga ito ng eksena sa building nila? Grabe ng pahirap dito sa kanya. Wala siyang nagawa kung hindi ang lumabas sa open area at makihalo na sa mga tao at employee doon. Sa sandaling lumabas siya ay nakatutok na kaagad sa mukha niya ang lahat ng mga kamera mula sa iba't ibang TV station na hindi niya alam kung anong ginagawa doon. Malamang si Eleanor na naman ang siyang may pakananan lahat ng iyon. Sinigurado talaga nitong mabubroadcast yon. Miss, maghunos dili ka. Bumaba ka dyan at pag-usapan natin kung ano man ang problema mo. Iha, buntis ka pa naman. Huwag mong idamay ang buhay ng magiging anak mo.
Wika na nagne-negotiate sa babae, pilit kinukuha ang atensyon nito. Ang isipin mo, may magandang future pang naghihintay sa kanya. Makinig ka sa amin, huwag mo nang ituloy ang anumang balak mo. Dagdag pa nito na may gamit ng megaphone. Parang binging hindi nakinig si Eleanor sa kanila. Wala sa kinatatayuan ay kitang-kita niyang ina at si Renz. Gumising na siya sa tarawing yun. Magkatabi ang dalawa na nasa mababang ibaba. Hindi nagsalita sa Eleanor. Panay lang patak ng mga luha niya, bunga ng emosyon at acting niya. Kahit na nasa ganun siyang sitwasyon, hindi malang mag-effort si Renz na kumbinsiyang huwag tumalon at piliin ng mabuhay. Mangako na alagaan silang mag-ina. Hindi naman talaga siya magpapakamatay. Desperate move lang niya ito para mapansin ni Renz at para takutin to. Dinami lang niyang mga nasa TV station para wala itong kawala. Masyado na kasi itong naging lulong sa ibinibigay na atensyon kay Althea na lumalason na sa isipan. Kung hindi na kami gusto ng ama ng batang dinadala ko, wala akong ibang choice kung hindi ang piliin na lang na magpahinga. Aalis na ako. Isasama kong batang ito kung saan man ako pupunta nang sa ganon. Hindi na kami maging pahirap pa o pabigat sa buhay niya. Pagkasabi nun ay tumalo na sa Eleanor na parang biglang nawala sa tamang katinuan. Malakas na sigawan ng umalingaw-ngaw sa buong paligid. Agad na nahila ng isa sa mga rescuers na tahimik na nakalapit ditong isang kamay niya. Subalit nakalambitin na doon ang babae. Oras na bitawan ito ng rescuers tsak na mahulog ang babae sa ibaba. Sa mga sandaling iyon inilalatag pa lang ang net. Sira ulo ka ba, Eleanor? Masarap mabuhay. Lalaki lang yan. Sigaw ng ina ng babae na nasa crowd. Sinasayang mong buhay mo sa kanya, anak. Tinawagan niya si Britney kanina para ipaalam ang mga kalokohan doon na anak niya. Masama niyang tiningnan si Renz na walang emosyon pa rin ng mga sandaling iyon. Walang pakialam kung ano man ang gawin sa buhay ni Eleanor. Uulitin niya, wala na siyang anong maramdaman pa. Wala ka talagang puso, Lawrence. Sigaw ng babaeng pumalahaw na doon ng iyak. Pagkatapos mong buntisin ang anak ko, tinatanggi mong anak mo to. Tapos ngayon nasa sobrang stress niya at magpapakamatay, na halos parang wala lang din sa iyong lahat. Anong klase kang lalaki ha? Tao ka pa ba? Nanginginig ng ina ni Eleanor na animoy papanawa na ng ulirat. Wala pa ring effect yon kay Renz. Na matamang tinignan lang siya. Buksan mong mga mata mo, Renz. Tignan mo anak ko na dinadala sa tiyan ng anak mo. Papanoorin mo na lang ba siyang mamatay? Hindi mo malang ba siya pipigilan at sasagipin? Doon palang nag-angat ng mukha sa Renz na wala pa ring pakialam dito. Gusto niyang isigaw doon na hindi niya anak ang bata. Wala ni gapatak na kanyang dugo ang nananalaytay. Subalit kapag sinabi niya yun, ay baka bigla na lang siyang makuyog ng mga taong ang sipatsay kasalukuyang nasa kay Eleanor. Sa mga sandaling iyon ay kalat na rin sa internet ang mga kaganapan sa building. Trending pa nga ito. Napakunot ng noon ni Althea, nakapapasok pa lang noon sa loob ng building na Marquez Designs. Busy ang halos lahat ng employees sa mga cellphone nila. Meron sila ditong pinagkakaguluhan. Ilang beses siyang nakatanggap ng estrangherong mga tingin mula sa kanilang ipinagkabit-balikat na lang. Hindi pa ba siya sanay dito? Ang ipinagtataka lang niya, may bahid yun ng awat siya kapag kadismaya. Alam niya na kaya, ewan ko, baka hindi pa. Ang bobo naman niya kung tinotolerate niyang asawa niya sa ganong behavior. May iba na pala, bakit pinagsisiksikan niya pang sarili? Baka kasi hindi niya alam, masyado naman kayong judgmental. Malay niyo, ngayon pa lang niya malalaman ang kalokohan ng asawa. Oo nga no, paniguradong sobrang sakit nun sa part nila. Silang walang anak tapos sa Querida meron. Lumapit na sa kanila si Althea. May hunch kasi siya na parang siyang pinaparinggan nila. Handa na sana siyang magtanong kung tungkol saan ang pinag-uusapan nila, pero natigilan siya na biglang tawagin siya ng humahangos na ni Kenzo. Halatang kararating lang din sa building. Althea, magkita tayo sa office, pakibilisan. Tumangon lang si Althea matapos lingunin ang mga kapwa-trabahante. Sumunod na siya kay Kenzo na malalaki na ang hakbang. Naguguluhan pa rin siya sa estrangherong kilos ng kaibigan. Matabang at pilit man ang ngiting nakapaskil sa labi ni Althea, hindi niya ipinahalata kay Kenzo na anxious na siya. Malakas ang kutob niya na parang may kakaibang nangyayari sa paligid. Idagdag pa ang itsura ng kaibigan niya ngayon. Kilala niya kapag ganito ang mga titig sa kanya ni Kenzo. Puno yun ng awa gaya ng mga kasama sa trabaho. Lalo patuloy siyang naging curious dito. Ano bang problema, Kenzo? Bakit ganyan din ang reaction mo? May na-miss ba akong event? I mean, ayos ka lang ba? Litong tanong na ni Althea sa oras na pagpasok nila sa loob ng opisina nito.
Umiling lang si Kenzo. Naupo na sa harap ng sofa habang sinenyas kay Althea na maupo na sa harap niya. Sinunod naman yun ni Althea na puno pa rin ng pagtataka ang buong mukha. Kinakabahan na siya, iba ng kutob ng puso niya ngayon pa lang. May mali at hindi niya alam kung saan. Nakita mo na ba? Puno ng pag-iingat na tanong nito, kinakulot pa yun ng noon ni Althea. Ang alin, Kenzo? I guess hindi mo pa yata nakikita. Kinuha ni Kenzo ang cellphone niya at sinundan ng tingin ni Althea. May kinutinting lang saglit doon si Kenzo at maya-maya pa binigay nito kay Althea. Naguguluhan man itinanggap na yun ng babae. Nalaki ang mga mata niya at bigla na lang napatayo nang makitang laman ng lahat ng balita. Si Eleanor at Renz kasi ang nasa front page at ang balitang ito ay tungkol daw kuno sa ama ng pinagbubuntis ni Eleanor. Umani ng maraming comment na mula sa publiko. Hindi alam ni Althea ang sasabihin. Ano to, Kenzo? Tanong niya kahit na alam naman niya na mayroong malaking kaganapan. Malaking iskandalo ng asawa mo't ni Eleanor. Namunang mga luhang umiling doon si Althea. Nanginginig ng mga kamay niya na kinuha ang cellphone upang i-dial ang number ni Renz. Patay ang cellphone nito. Hindi niya makontak. Malamang isinadya niyang i-off ng asawa dahil sa malaking balita. Nasa panig ni Eleanor ang publiko at paulit-ulit na ring nababash si Renz dahil sa hindi nila alam ang katotohanan. Renz, kausapin mo naman ako. Tawagan mo ko. Sabihin mo sa akin na hindi totoo ang mga napapanood ko sa social media. Bakit ganoon? Naiyak na si Althea pero wala pa ni isang luhang pumatak sa mata niya. Shock pa siya. Inalala ng babae mga nangyari kanina umaga sa kanila. Baka napuno na si Eleanor. Malamang iplanado din lahat yun ng babae. Yun pa rin kasi ang suot na damit nito kanina nang makita niya. Akala ko nagiging okay na kay ni Renz. Oo pero hindi ko alam ang tungkol dito kay Enzo. Bakit bigla na lang may lumabas na ganitong issue? Kung saan gusto niyang magsimula kami ng panibagong relasyong dalawa. Kasi nga yung si Eleanor magpapatiwakal. Ano? Panoorin mong buong video para alam mo. Ayoko. May di na pagtutol ni Althea. Nangatal ng buong katawan ni Althea sa gigil niya kay Eleanor. Parang gusto niya nang tirisin ang babae sa sandaling iyon. Agad na kumuha ng baso ng tubig si Kenzo at binigay na yun kay Althea. Nang makita niyang reaksyon ng kaibigan. Nanghihinang muling napaupo si Althea sa sofa. Hindi na niya alam ang gagawin niya. Alam niya ngayon na sasangkot sa rin sa malaking kahihiyan at iskandalo ng pamilya. Malamang ay makakaapekto yon sa negosyo at pangalan ng mga Salmeda. Ang mga Salmeda na sobrang pinapahalagahan ang kanilang apelyido. Ang kinakabahala niya pa ay what if makialam na naman si Don Calixto at this time ay kay Eleanor na ito umayon at pumanig dahil sa mga kahihiyan na dapat ay malutas. Paano naman siya, sila ng bata, ni hindi pa nga nasasabing buntis siya kay Renz? Dahil humahanap pa ng tiyempo. Heto na naman ang problema, para tuloy ayaw na talaga niyang isiwalat yon. Kikimkimin na lang niya ang lahat ng iyon kagaya ng unang plano. Kaya mo bang magtrabaho ngayon, Althea? Pwede kang umuwi na muna. Bibigyan pa kita ng ilang araw na extension ng pahinga kung gusto mo. Kahit linggo pa yun o buwan ang abutin. Kenzo, sabihin mo lang sa akin, Althea. Naintindihan ko, hindi kita pipiliting bumalik kung hindi mo pa kaya. I guess kailangan ka rin naman ni Renz sa mga panahong ganito. Huwag mo siyang bitawan. Ni hindi ko nga makontak, mali mo namang nakauwi na pala siya sa inyo. Panibagong bugso yun ang pagkagulat kay Althea. Hindi niya alam na may alam sa kanila si Kenzo. Alam mong nakatira kami sa isang bahay ulit? Oo, anong tingin mo sa akin? Walang alam sa'yo? Kumalma ka na, ayos lang sa akin. Ihahatid kita sa bahay niyo at baka kung saan ka pa pumunta. Salamat, Kenzo. Yung apartment ko, tuloy-tuloy pa rin ang upa ko doon. Hindi ako sumasablay sa rent at mga bills na kailangan kong bayaran. Alam ko, wag mo nang alalahanin din yon. Ang isipin mo ngayon ay mas malaking problemang kakaharapin yung dalawa ni Mr. Salmeda. Nakinig si Althea kay Kenzo. Umuwi siya ng bahay pero walang Renz na naabutan siya doon. Nang sumapit ang gabi, hindi rin ito umuwi doon. Mrs. Salmeda, sa sir po nasa telepono. Gusto raw po kayong halos takbuhin na ni Althea kung saan nakalagay ang telephone nila. Nagmamadaling mga yabag niya pababa upang sagutin lang yon. Renz, nasan ka? Bakit hindi ka umuwi? Ayos ka lang ba? Gusto mo sunduin kita dyan ngayon? Mahal, ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Narito ako ngayon sa bahay ni Lolo. Pinapunta niya ako kanina. Baka hindi na muna ako makakauwi dyan. Mahihilingin sana ako. Nag-uunahan ng bumagsak ang mga luha ni Althea. Naisip na bakang hilingin nito ay ang kalayaan niya sa kanya. Total na bunyag na sa publiko ang totoo.
Baka hihilingin itong palayain niya na para si Eleanor ng panagutan upang mawala ang issue na mas lumaki pa't gumulo. Ano yun? Pwede bang umuwi ka na muna sa apartment mo? Hindi sumagot si Althea. Low-key ba siyang pinapalayas na rents ng bahay nila ngayon? Baka kasi mas malungkot ka kapag nariyan ka dahil wala naman ako. Ako nang pupunta sa apartment mo oras na magkaroon ako ng time. Ayos lang naman ako dito. Baka puntahan ka ng media dyan. Maintindihan mo kung buong mong pinanood yung kumalat na. Sige, aalis ako dito. Huwag ka nang mag-alala. Hindi niya kayang panoorin ang video na yon. Baka hindi niya mapigilan ang galit niyang nabuhay na. Althea, naiintindihan ko naman, Renz. Hindi mo na rin kailangang ilang beses na ulitin pa sa akin. Binaliktad ni Eleanor ang sitwasyon nila. Sinabi nito sa media na kaya ayaw panindigan ni Renz ang magiging anak nila ay dahil sa may babae itong tinatago at si Althea daw yon. Ipit na doon si Renz. Hindi yun ang tamang oras para aminin niya na si Althea ang asawa niya talaga. Lalong lalaki ang issue at ang masakla pa doon ay may hilang pangalan ni Althea at ang lahat ng sisi ibabato rin sa kanya. Bagay na ayaw naman niyang mangyari. Ayaw niyang pati ang asawa ay madami sa kakaharapin na gulo. Tamang siya na lang ang lalaban kay Eleanor. Aayusin niya lang yun at itutuloy niya ang planong ipapakilalang asawa. Perfect na sana ang plano nila kung hindi lang nasingitan ng issue kay Eleanor. Kung makakaalis ka ngayon, pupuntahan kita doon kaagad mamaya, Althea. Promise ko sa'yo. Anong mangyayari ngayong hindi tumitigil sa Eleanor para guluhin si Althea at Renz? Anong gagawin ni Renz para matapos ang gulong inumpisahan ni Eleanor? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.